Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga anak, mag-ingat po kayo. Sa buong linggo. Alam po ninyo, mahal po tayo ng ating Diyos, ang ating Ama sa Langit. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa buong linggo ng inyong pagtatrabaho. Alam po ninyo, hindi po madali ang magtrabaho. Subalit ang biyaya po ng Diyos, ang kanyang sustaining grace, ay atin pong nararanasan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya po ang nagpapala po sa bawat isa sa atin, mga anak, mga kaibigan. Alam po ninyo, ang Diyos po na lumalang ng langit at lupa, ang lumalang sa atin lumikha, ay mahal na mahal po tayong lahat. Pinakaiibig po niya tayo. Iyon po ay nakalagay sa John 3:16. Ang pinakapuso po ng Bible. Ang sabi po doon ng ating Panginoong Hesus, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyon na po ang pinakabuod ng Bible. Ano po? Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin, pag-abot po sa atin ng Diyos, sapagkat lahat po tayo ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon po sa impyerno. Mga minamahal na mga anak, mga kaibigan, napag-isip-isip na po ba ninyo ang kabilang buhay? Naisip din po ba ninyo na someday ako ay mamamatay? Saan ako pupunta? Kaya po ako nandito, mahalaga po ang mensahe po ng salita ng Diyos. Na ang Diyos po palaging kumakatok sa pintuan ng puso po ng tao upang siya'y pansinin, upang siya'y pahalagahan, upang ang bawat isa po sa atin ay kilalanin ang kanya pong pag-ibig sa atin, na ibinigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Kristo, upang magdusa sa krus, magpakasakit, maghirap, mamatay, para sa ating kaligtasan. Alam po ninyo, mga minamahal na kaibigan, hindi po bago ang ganitong preaching. Since the time of Peter, John, and Paul, doon po sa Jerusalem, nagpipreach na rin po sila. Ipinapahayag po nila ang mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Kristo ay namatay sa krus, inilibing, muling nabuhay, dumako sa kailaliman, umakyat sa langit, lumuklok sa kanang trono ng Diyos at siya'y muling magbabalik. Hindi na po bago ang ganitong scene, mga minamahal na mga kaibigan. Sa panahon pa po ng mga apostoles, sila po ay nangangaral sa ating Panginoong Kristo upang ang tao po ay magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam po ninyo, mga anak, nakilala ko ang Panginoon May 16, 1975 at 4:20 p.m. I know my spiritual birth. At alam ko po, pag ako'y namatay 100% sa piling ng Panginoon, hindi po ako mabuting tao. Ako po isang taong makasalanan na pinatawad lamang at kinahabagan ng Diyos. At ito po ang aking ibinabahagi sa inyo, mga minamahal na kaibigan. Si Jesus na napako sa krus upang magkaroon po tayo ng kapatawaran at kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ang dalangin ko po, maranasan po ninyo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Maranasan po ninyo katulad ko na naranasan ko ang kapatawaran, kaligtasan, pagbabago ng buhay, paglilingkod po sa Kanya at buhay na walang hanggan.
Mga minamahal na kaibigan, mga taga Plaridel, Pulilan, saan man po kayo galing, hindi po aksidente na naririnig po ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan, ng kapangyarihan po nito, ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nandito po ang ating Panginoong Jesucristo. Inuulit ko po, nandito po ang ating Panginoong Jesucristo, kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Kilala po po ninyo si Jesus. Sino po si Jesus sa inyong buhay? Mahal po ba ninyo siya? Pinakaiibig. Naranasan din po ba ninyo na siya tanggapin sa inyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas? Mga minamahal na mga kaibigan, mga anak, tanggapin po ninyo ang Panginoon ngayon na kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Ang sabi po niya, sino man magbukas, ako'y papasok at hahapong kasalo niya. Mga minamahal na kaibigan, mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap. Lahat po ng nakakarinig, huwag po ninyong pagmatigasin ang inyong puso sa pag-ibig po ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan doon sa impyerno. Pangalawa, maniwala po tayo sa ating Panginoong Jesucristo na nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At pangatlo po, tatanggapin po natin siya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap. Sumunod po kayo. Alang-alang po sa inyo at sa inyong pamilya na pag nakilala po ninyo si Jesus as your personal Lord and Savior, isi-share po ninyo ito sa inyong pamilya upang sama-sama po tayo sa langit. Meron po tayong kaluluwa, mga minamahal na kaibigan. At yung kaluluwa na yon ay walang katapusang mabubuhay sa langit o sa impyerno. Kinakailangan pong maniwala kayo. Kinakailangan pong maniwala kayo, kung hindi po sa impyerno po ang tuloy ng tao pag hindi naniwala sa ating Panginoong Jesucristo at sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. At alam po ninyo, mga minamahal na kaibigan, nais ko pong sabihin sa inyo, maaalala po ninyo ang inyong abang lingkod. Maaalala po ninyo ang abang lingkod pag kayo po ay namatay kung saan kayo napunta. Alalahanin po ninyo ako doon sa langit, hindi po doon sa impyerno na walang katapusan. Please, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mananalangin po ako. Sumunod po kayo, mga minamahal na mga kaibigan, mga anak. Nandito po ang ating Panginoong Jesucristo. Nagsusumamo po sa inyo. Nag-aalok ng kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Ito po ay libre, walang bayad. Binayaran na ni Jesus lahat ng ating kasalanan sa krus. Wala na po tayong utang. Tingnan po ninyo ang kabutihan po ng Panginoon. Tayo po ngayon ay lumapit po sa Kanya. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagpapakasakit sa krus. Nagdusa ka sa aking mga kasalanan. Binayaran mong lahat ng iyong dugo at buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Pinagsisisihan ko po. Sa sandali pong ito, ako po'y naniniwala sa iyo, sumasampalataya. At tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Mahabaging Diyos, kilala mo po ang bawat isa po dito. Alam
mo po ang kapanganakan at kamatayan. Narinig po nila ang kapangyarihan ng salita mo, O Diyos, ang Ebanghelyo. Nawa po maranasan po nila ang kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Nasama-sama po kami sa langit. Ikaw lamang po ang makagagawa sa kanilang puso, sa puso po ng tao, upang ang tao po'y manampalataya sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Ama, ang lahat po ng ito ay aking dalangin. Sa tanging pangalan po lamang ng aking pinakamamahal, ang aking pong ipinapahayag, hindi lang sa Pilipinas, kundi doon po sa North America, doon po sa Canada, sa USA at sa buong mundo. Ang nagpakasakit sa krus, nabayubay dahil sa pag-ibig sa amin. Ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po, mahal ko po kayong lahat. Mga kaibigan, hindi po niyo ko kilala, hindi ko po kayo kilala. Pero nandun po ang aking pag-ibig at pagmamalasakit po sa inyo. Ano po? Ang aking pong palaging pinipresent ay hindi po sekta o religion, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat po, mahal ko po kayong lahat. Maraming po salamat po. Padala ka po ang mga ng revival dito po sa Claribel. Aabot sa buong Bulacan, Luzon, Visayas, San Mindanao. Sa buong Pilipinas. Aabot po doon sa North America. Kasi ang dinala mo po ang Malolos Bible sa Canada, sa USA, at sa buong mundo. Ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy. Give thanks because it's given. Jesus Christ is Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am peace. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mahabaging Diyos, lahat po ng tumanggap, dadalhin mo po sa mga churches para ma-disciple yung mga hindi pa maranasan po nilang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa iyong kapanahunan ng kapatawaran, kaligtasan, pagbabago ng buhay, paglilingkod po sa buhay na walang hanggan. Sapagat ang lahat po ng ito, Diyos, ay aking samot dalangin sa aking pinamamama. Pinapahayag hindi lang sa Pilipinas, kundi doon sa North America, sa Canada, sa USA, at inilolobit to travel worldwide to preach Christ and Him crucified, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen.